Matapos ang gabing iyon ng proposal ni William, hindi dinalaw ng antok si Elisa. Ang singsing ay nananatiling nasa loob ng box, at ang kanyang puso ay nananatiling nasa gitna ng 200. Sa gitna ng kanyang kalituhan, tanging ang kanyang matalik na kaibigang si Esther ang kanyang matatakbuhan. Esther, hindi ko na alam ang gagawin ko. Si William siya ang sagot sa lahat ng hirap ko. Sa kanya sigurado ang kinabukasan ng mga anak ko. Pero bakit ganito? Bakit tuwing tinititigan ko ang singsing si Jonas ang nakikita ko? Bes, hindi naman mahirap piliin ang tama. Ang mahirap ay piliin ang gusto ng puso mo. Si William perfect package, safe. Pero si Jonas, alam nating nagkamali siya. Pero 6 na buwan niyang pinapatunayan na handa siyang magbago. Bumitaw ng isang mabigat na tanong si Esther. Ang tanong, Elisa, mahal mo ba si William o mahal mo lang ang seguridad na dala niya? At kay Jonas, galit ka pa ba o natatakot ka lang na baka lokohin ka ulit? Natatakot ako, Esther. Ayoko nang bumalik sa dati. Ang takot ay bahagi ng pagmamahal. Isipin mo kung aalis si Jonas ngayon, hihinga ka ba ng maluwag o mararamdaman mong may nawala sa'yo? Pagbalik ni Elisa sa kanyang kubo, nagulat siya nang makita si Jonas na nakatayo sa labas. Pero sa pagkakataong ito, wala siyang dalang pagkain o laruan. May bitbit siyang isang lumang backpack at ang kanyang surfboard na nakabalot na. Jonas, anong ibig sabihin nito? Pumunta ako rito para magpaalam, Elisa. Nakita ko ang proposal kagabi. Nakita ko ang saya sa mga mata ng mga anak mo habang kasama si William. Doon ko na-realize na baka ako nga ang humahadlang sa kaligayahan niyo. Aalis ka? Babalik na ako ng Maynila. Gusto ko lang malaman mo bago ako umalis na ang 6 na buwang paninilbihan ko rito. Hindi yung bahagi ng anumang pusta. Totoo lahat yun, Elisa. Lahat ng ginagawa ko, lahat ng pagbabantay sa mga bata, ginawa ko yun dahil mahal kita. Deserve mo ang isang William sa buhay mo. Isang taong walang dumi ang nakaraan. Alagaan mo sina Joy, Nathan at Leo para sa akin. Tumalikod na si Jonas at nagsimulang maglakad palayo. Naramdaman ni Elisa ang isang matinding pangungulila. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang habulin si Jonas, pero nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Mama, nasaan po si Tito Jonas? Bakit po siya may dalang bag? Aalis po ba siya? Mama, wag po nating paalisin si Tito Jonas. Siya po ang nagturo sa akin lumangoy. Doon na-realize ni Elisa ang sinabi ni Esther. Hindi lang ang puso niya ang nakataya rito. Ang mga anak niya ay may malalim na ring ugnayan kay Jonas. Hahayaan ba ni Elisa na tuluyang mawala ang lalaking nagpakita ng tunay na pagsisisi? O pipiliin niya ang seguridad sa piling ni William kahit alam niyang may bahagi ng kanyang puso na sasama sa pag-alis ni Jonas?